Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Nagabos, kami po an sa indong mga parabarata. Mga tugang ako po si Jonel Cuba. Ako man si Daryl Banyas. Headlines ka na mga barata. Sa satuyang barata ngunyanda sa lado lokal. 150 milyones pesos na financial assistance kan Local Water Utilities Administration sa MNWD mangyayari na. Senado Nacional, pag-oktaba kan barangay Sangguniang Kabataan Elections ngunya na Nobyembre 2, pinaprobara na kan subcommittee duman sa Senado. CIMIC sa mga eskwelahan sa laog kan siyudad Kinaga gigibon bilang preparasyon sa gun violence. National Police nagpatanid sa AI-generated na mga retratong naka-uniforme nin pulis. 807 na benepisyaryo karesibikan School Assistance Program sa Kasay National High School ikan ki Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. School violence, dahil kaya kan DepEd na resolveranin solo, task force dapat daang muknaon. 53 na mga indigent sa solo parents nakaresibinin kasa subsidy sa lokal na gobyerno kanda Banwan nin Kanaman Camarines Sur. Presidente Marcos isinugo na ang dagos-dagos na suporta sa mga biktima kan linog duman sa Davao Occidental. Mayor Lene Robredo kana siyudad kana Naga handal sa pag-oktaba kanda BSKA matapos ang naging pakikipag-ulay ki Senador Escudero. Headline kan bareta sa luwas kan Pilipinas, Taiwan President nanindugan na dai isusurindir maski sarong pulgada kan sa indang teritoryo. Payukan na barata sa lado nasyonal, gaop na sungkit ang second title sa Cincinnati Open matapos daugon si Pigula. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes sa abangan pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa satuyang mga paraantabay.
sa satuya na nga detalyes ngunyan kana satuya na nga mga barata na kita ngunyada sa lado lokal. Sa satuyang barata sa lado lokal, 159 milyones pesos na financial assistance kan Local Water Utilities Administration sa MNWD mangyayari na. Tinawan doon ni kana City Hall sa sindang payag na nagkaperang mga importanteng lakaw sa laog mismo ninduang aldaw na pag-ali digdi sa laog kanda siyudad Canaga ni Mayor Lene Robredo kabali digdi na pag-partisipar sa duwang importanteng Memorandum of Agreement signing inot na kasunduan sa pagultanan kan Local Water Utilities Administration o LUWA asin man kan Metro Naga Water District o MNWD para man sa 150 milyones na financial assistance. Sigun pa man kay Robredo, 2 taon ining pinag-aalat tanganing magkaigwanin pondo ang MNWD para sa nasambit mga proyekto kabali na ang pagpapakaraykan mga distribution line. Sering man na dakulang tabang subuot sa mga lugar digdi sa laog Canaga na nakakamati ning grabing problema sa supply kan tubig asin kun minsan digdi nawawaran pa nin bulos nagpartisipar man ana MNWD General Manager Jun Mongoso, Chairman kan Board Gilbert Albero asin na kaibanan na si Pio Chapi de la Cruz tagapagtaram kan MNWD. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pangunyada sa lado lokal pagpay ning grabing pagkadismay asin pagkandal si Mayor Lene Robredo kana siyudad Canaga matapos ang nagiging pakipag-ulay kani ki Senadora Escudero nuli man kanda posibleng pag-oktaba kanda barangay iski election nagapayag nagabing pagkadismaya asin mada pagkahandal si Mayor Lene Robredo sa posibilidad na daimadagos ang eleksyon sa maabot na Nobyembre 2, 2026. Sabi kana alkalde nakaulay niya si Senadora Ches Escudero duman sa Clark sa Pampanga kanakalihis na simana kung sa ina napag-urulayan subot ang planong i-oktaba anda perilianda isagibo na lang Nobyembre 6, 2028 imbis na sa maabot na Nobyembre 2, 2026 nagluwas kaya nagaru mao oktaba ang nasambit ng eleksyon anda pagkaandalkan alkalde iyo na maapektaran kani ang plano kana HUC plebisito digdi sa laog kan siyudad Canaga na gustong isabay sa BSKA tangani man makatipid sa mga gastuson ipinagpahayag mada ni Escudero na lalapiguto ninda na makahanap pa manin pondo para man sa plebisito in kaso de madagos ang PSKA ngunyanda na taon. Mareta sa Lado Nacional, inaprobara na kan Senate Committee o Subcommittee on Local Government ang propestong lay na maut na i-oktaba ang barangay asin sanggunian kabataan elections na nakatalaan sa Nobyembre 2 ngunya na taon asin gibuhon na 5 taon ang termino kan mga opisyal kan barangay sanggunian kabataan. Sigon ki Senator Chis Escudero, Chairman kan Subcommittee sa laogan simanang ini, isusumiter niya sa plenaryo ang committee report para tulos naman ining mapagderibatehan. Sinabi ni Escudero na maot kan Senate Bill 2387 na pakarayon ang pagkondusir kan kambal na eleksyon para dahil na mautro pa ang cycle na pauro-utro na pagsuspindir ka ini kan Kongreso asin para man malikayan ang pag-overlap o kaya man pagsabay ka ini sa national asin local elections sa laog nin sarong taon. Sa Facebook post pinahayag ni Senator Amy Marcos ang sa iyang pagkaugma na daim madadagos ang barangay sanggunian kabataan election sa Nobyembre na subuot kan 2024 niya pa inipig sasabi. Nagalaom si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na madesisyon mandigdi ang Kongreso sa urog na madaling panahon. Ninulit ang nakatalaan na sa Septembre ang filing kan Certificate of Candidacy para sa Barangay Sanggunian Kabataan Elections. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, isinagibo kan lokal na gobyerno kanda banwan kan kanaman kamaridisura sa paagimanda ni Mayor Nelson Ligaspi.
ang pagduhol kan Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO sa pagikan financial assistance sa kasa subsidy para sa second quarter kan 53 na mga indigent solo parents dyan sa Baduan kan kanaman kamaridisura obhato kan nasambit ng programang ini makatabang sa pagtaunin solusyon sa pang-ural daw na pangangaipo kan mga solo parents kanda sendang mga kaakian bilang parte kan padagos na suporta kan local government unit dyan sa Banwaan kanda kanaman kamaridisura sa mga pamilyang nangangaipo. Dakulang pasasalamat kan mga solo parents sa padagos na paglalapigot asin banda mga programa na itinutulod kan lokal na gobyerno kan sinambit ng Banwaan sa mga pamilyang solo parent. Padagos pa man na naglalapigot na makatud ni mga programa asin serbisyo na makakatabang sa kapakanan kan mga ini para sa mga programa pang isusunod kana nasambit na nga Banwaan pinag-iisipan pa kung nga rin masunod ang pagdulpan ninda mga ayuda sa mga solo parent na mga daipa nakaresibi o mga indigent dyan sa parte mismo kan Banwaan kan kanaman na Kamaridisur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, panibago na naman ang mga barangay sa Banwaan kan presentasyon Kamaridisura ang natudan ninda tabang kan DSWD sa paagi kan mga relief fund. Kabali naman ang gobyerno probinsyal kan Kamaridisur sa paagi man Gobernador Elray Villafuerte di pinaggibo kan nagtalikod na aldaw anda mga pamilya sa barangay kan Maangas, Bagong Serang, Patrocinio, asin Buena Vista ang nakaresibi ka nasambit na mga ayuda na nagigikan mismo sa opisina kan DSWD asin banda sa gobyerno probinsyal kan Kamaridisur na pinagpadara ni Gobernador Elray Villafuerte. Kakasumpay subuot sa nagkapirang aldaw ang naresibing mga family packs kan mga residentes. Huli tapirang aldaw man sindang dai nakakapaghanap buhay sa kadagatan kausa kan grabing kusog kan habagat asin kusog nin alun. Pagiramdom kan Philippine National Police ang publiko na maging responsable sa paggibo asin man pagheras kan artificial intelligence generated images na nagapahiling kan sibilyan na nakasulot kan police uniform. Sa sarong pahayag kan suod sinabi ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. na pigmimidbid kan kapulisan ang potensyal kan AI alagad piing kaminar ang publiko na maging transparent kung digitally generated o kaya altered ang sarong retrato o kaya man video. Dahil man sabot ka mautan kan pagirumdom na pugulon ang paggamit kan AI kundi dahil itulod ang responsable ka ining paggamit. Tinamandoon ni Nartates na bako sa ng simpleng kasulutan ng police uniform, ninulit na nagre-representar ini sa obligasyon asin kumpiyansa kan publiko sa mga pulis. Naghahadit ang PNP na pwede dang magkaigwakan legal na implikasyon ang mga dayman otorisadong paggamit kan police uniform kabali na sa AI generated content sa lindong kan Article 179 kan Revised Penal Code o illegal use of uniforms katakudman kan Cybercrime Prevention Act. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas maigpit na security screening sa Ateneo Dinaga University epektibo kanda sudma. Pinagpunan ka sudma Agosto 24 ang mas maigpit na security screening sa campus kan Ateneo Dinaga University sa inot na aldaw kanda mas maigpit na seguridad kasudod kan pambabadil kan nakalis na simana sa Ateneo de Zamboanga University and Junior High School na nagbunga ni na halabang pila kan mga estudyante, school staff, antes na makalaog sa gate kan Ateneo Dinaga University. Nag-agi sa kada paglalaog sa campus sa walkthrough metal detector asin baga inspeksyon bilang parte kana pinakusog na mga protokol sa seguridad kana nasambit ng universidad digdi sa laog kan siyudad Canaga. Gustong pahayag kana nasambit ng administrador kanda universidad masiguro ang seguridad kan sa mga estudyante asin man kanda sa mga staff sindi mautro ang nangyari duman sa Ateneo Zamboanga University.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa ladwa lokal, pig-ing kaminarkan Commission on Election na COMELEC ang mga gustong magdalagan sa barangay kan Sangguniang Kabataan eleksyon na magpartisipar sa pinagapod na pre-COC filing orientation seminar na isinasagibo anda lokal na gobyerno asin bada kada opisina kana Commission de Eleksyon. Ianda basado man kay Abogado Maria Aurea Bubunao. Sinabi kani na obheto kada sambit ng seminar natawanda ninda doon asin giya ang gustong magdalagan sa tamang proseso asin kinakaipo ng mga dokumentos para sa pag-file kan sa inda mga Certificate of Candidacy o COC. Magigiromduman na inot na napabarata na sa laog kan na Kongreso nagsusulong daimadago sa ana nasambit na nga eleksyon sa barangay asin na iski asin ini gibu na sana sa Nobyembre 2028. Sa tao kan bagay na ni ipinagpahig kan COMELEC Officer Bubunao na dapat pa man giraray maging preparado ang mga gustong magdalagan huli ta kinakaipuan ang mga dokumentos asin proseso sa pagsampa kan sa mga kandidatura na katalaan na gibun anda BSK sa maabot na pitsadus kanda bulan kan Nobyembre 2026 ianda base sa orihinal katalaan kan Commission de Eleksyon alagad mantang di igwamanaga ail na ini anda gibu na sa naman maabot na Nobyembre 2028 orihinal na talaan kanda eleksyon sa barangay ipinagtalaan anda pag-file kan na COC sa maabot na pitsa 28 kan bulan kan Septyembre sa gudnang Oktubre 5, 2026. Babang bareta sa lado nasyonal dahil dai subuot kaya kan Department of Education na resolberanin na sulo ang school violence. Pigswestyon ni Agusan del Norte Representative Dale Corvera ang pagbilog nin sarong Interagency Task Force na yuda ang ma-resolver sa sinabitang problema. Apwera digdi sinabi kan legislador na ikonsiderar ng continuing crisis and school violence. Tangarig da ang matutukan ang problemang ini. Napigo problema man subuot kan ibang nasyon, arog kang Amerika. Apwera sa DepEd, mawot kan legislador na maging parte kan task force ang Philippine National Police, Department of Interior and Local Government, siring man ang Department of Health. Sinabi ka na kongresista na dako lang posibleng rason kung taano nagiging mga violente ang sarong estudyante. Ninuli tabako sa nang inininuli sa pigkakalukuhan nindangon yan na Roblox, pambubuli asin man kaya online radicalization. Nagtutubod si Corvera na kaipuan tutukan ng security, mental health asin pagdisiplina sa mga estudyante na dapat tarabangan kan mga komunidad asin man mga ahensya di gobyerno. Ninulita ini daik kaya kan DepEd na resolberan nin solo. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, kasong direct assault with prostrated murder formal nang isinampa laban sa suspect sa pananaga kada sarong pulis duman sa Banwan kan San Jose, Camarines Sur. Formal nang naisampa sa korte ang kasong direct assault with prostrated murder laban sa suspect nin pananaga kay Police Staff Sergeant Noli M. Miranya kan San Jose Municipal Police Station na grabing nairido mantang nagrespondi sa sarong insidente sa barangay kan Kalalahanda, San Jose, Camarines Sur kung sain naputol an walang kamot kani. Pasado sa pinakauring update bandang alas 6:20 nin pagkaaga kan petsa 23/2026 isinampa na sambit ng kaso laban sa nasambi ng suspect sa paagi kan inquest proceeding sa Camarines Sur Provincial Prosecutor's Office sa Hall of Justice sa Naga City kung sa ini pinagtalaan ang pag-re-recommenda nin piyansa sa kantidad na 120,000 pesos. Kasunod kan na bagay na ni kan Agosto 24, 2026 formal nang isinampa ang information para sa kasong direct assault with prostrated murder sa Regional Trial Court RTC duman sa San Jose, Camarines Sur bilang pagpapadagos kan magkakadigong proseso legal laban sa nasambit ng suspetsado. Magigiromduman nangyari ang nasambit ng insidente bandang 1:30 nin pagkahapon kan Agosto 22, 2026 duman sa Zona 1 Barangay kan Kalalahanda sa San Jose
Camarines Sur matapos na makaresibi ang San Jose Municipal Police Station in report gikan sa sarong concerned citizen mapadapit sa lalaking armado subuot ninda tabak o sundang na nagbunga kan kariribukan sa nasambit ng lugar. Tulos nagresponde ang mga tauhan kan San Jose Municipal Police Station sa panginginot ni Police Staff Sergeant Miranya. Tanganing verifikaron ang mga bareta mapadapit sa magkakarigong report sa pag-abot kan mga pulis. Pinagpurbaran kaning kaulayon asin pakalmaon na sambit ng suspek. Siring man subuot biglang inatake asin tinaga si Police Staff Sergeant Miranya na nagresulta kan pagkakaputol sa iyang walang kamot asin pagkakairido o may tama sa iyang lalawgon. Tulos man nagiro ang iba pang mga nagresponding pulis asin dinakop ang nasambit ng sospetsado. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, 170 kilos nin presyo kan live weight kana urig sa Banwan kan Tigawon Camarines Sur. Inagad kan sarong konsyal kay Gobernador Elre Villafuerte kan Camarines Sur. Nagsampa si Tigawon Municipal Councilor Jerome Cap J. Lilis nin sarong resolusyon na nagahagad nin tabang suporta kay Gobernador Elre Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur para sa 170 kilos kan minimum na buying price kan buhay na uriga sa Banwan kan Tigawon Camarines Sur. Sa resolusyon ay pinagsampa ni Lilis anda tabang kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elre Villafuerte para maisulong ang nasambit ng presyo para man sa mga live hogs duman sa Tigawon Camarines Sur. Kung mangyayari, magiging parte ni kan 170 pesos kada kilo sa pagbakal kan mga buhay na mga urig gikan sa hog racers sa Banwaan kanda Tigawon Camarines Sur. Nangapudan ngunyan si Lili sa LGU sa Banwaan kan Tigawon na mag-establisar kan ASF checkpoint para maiwasan na makalaog sa saindang Banwaan na nasambit ng helang sa urig na pwedeng makaapekto sa hog industry sa Banwaan kan Tigawon Camarines Sur. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, ipigsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang panghaluyan na suporta kan gobyerno sa mga residenteng naapektaran kan linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sigon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, kabali sa mga ipigtagama na ayuda ang temporaryong paharong, cash for work, livelihood training farm inputs, temporary classrooms, serbisyong medikal asin man internet connectivity. Nagtagama ang Department of Human Settlement and Urban Development ninsang gatos na modular shelter units mantang nagtauman ang National Housing Authority kan cash assistance sa mga pamilyang narautanin harong. Nagpautob naman ang Department of Labor and Employment kan natupad cash for work mantang nagtauman ang TESDA siring man ang DTI ni livelihood training asin suporta sa mga produkto kan mga residente para sa mga parauma. Nagatod ang Department of Agriculture kan mga hayop, mga banhi na para maibalik daan sa indang produksyon. Padagos man ang clearing operations sa mga tinampo asin man mga salog mantang nagtaon in temporaryong learning spaces asin serbisyong pangsalud ang iba pang mga ahensya. Sigon kay Abalos, tututukan ngunyan ang mga pangaipo kan mga pamilya mantang makabalik sinda o asada sa makabalik sinda sa sayna mga istaran, trabaho asin man kabuhayan. Magirumduman na kapag-record nin magnitude 5 na linog ang Balot Island, Sarangani, Davao Occidental kasuod mang udto. Sigon sa Feebox Tectonic ang ginikanan kaini darakan paghiro kan tectonic plates. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, laking taga-Guwa, Camarines Sur, asin babaeng taga-Calabanga o taga-Calamba, Laguna, dakop sa nangyaring bypass operation sa barangay kan Triangulo, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Gibukan anti-illegal drug operation sa Barangay Triangulo ang mga personalis kan Station 5 bilang lead unit katuwang ang PDEA Regional Office 5 na nagresulta kan sa pakakaaresto sa sarong 42 anyos na lalaki asin residente kan Barangay Bagong Bayan, Grande Goa, Camarines Sur.
asin ang kalibin kaning 38 anyos na babaeng taga-Duman sa Spring Home Subdivision sa Barangay Bukal, Calamba, Laguna na kumpiskar sa mga suspect ang tulong heat cell transparent plastic sachet na may laog kan pinagtutubulang shabu na aaboton sa 5 gramos asin nagkakantidad 34,000 pesos. Sigon sa record, ang lalaki igwa ng inot na kaso kan violation of RA 9165 kan nag-aaging taon 2019. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga bareta pa man girari sa droga, 80,000 pesos na kantidad kan illegal na droga na kumpiskar sa isang nagibong search warrant operation kada PNP duman sa parte mismo kan Banwan kan Baaw, Camarines Sur. Matrayong pong ipinasunod kan mga tauhan kan Philippine National Police asin man kan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA anda sarong search warrant operation pagbalga kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 duman sa Suna 1 kan Barangay San Francisco sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Nadakop digdi ang sarong 20 anyos soltero residentes kan sinambit ng barangay sa pinagibong search warrant operation kan mga miyembros kan autoridad sa isinagibong paghalughog na kumpiskar digdi ang 7 pidasong strip kan na aluminum foil asin pinagarulyong mga aluminum foil. Hearing man sa wallet ka na suspeka na kuan 4 na head-celled transparent plastic sachet may taog ni na shabu isinagibo ang magkakadigong inventaryo asin pagdokumento sin pagkuan ni na mga ebidensyang retrato sa mga nakumpiskar na mga droga asin iba pang mga drug paraphernalia sa presensya ka na suspect asin man barangay official kan Barangay San Francisco bilang pagsunod sa ipinagtalaan na legal na proseso. Ang nakumpiska ang pinagtutubudan na illegal na droga no minabot sa 11.98 gramos pinagkakarkulong nagkakantidad na 81,000 pesos 454. Anda suspeka yaon ang unyanda nakakulong sa hifatura kan pulisya dumanda sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, Bicol Medical Center nagtaunin pahayag sa 8 oras na operasyon sa naputulan na kamot ni pulis. Kinumpirmar kan Bicol Medical Center o BMC na isinairarom sa 8 oras na operasyon anda sarong pulis na naputulan kan sa iyang walang kamot mantang nagrespondi sa sarong insidente duman sa San Jose, Camarines Sur. Sabi kan Bicol Medical Center, isinagibo ang multidisciplinary surgical teams o kan surgical team ang komplikadong operasyon tanganing liwat na maidugtong ang naputol na kamot kan nasambit ng pulis. Pinanginutan ini kan mga surgeon, anesthesiologist, nurse asin iba pang medical specialist kan hospital asin nagtarabang-tabang para isagibo ang nasambit ng natural na operasyon. Sangunyan na padagos pang pinag-oobserbaran kan medical team kan BMC ang kondisyon kan pasyenteng pulis asin posible pa ining magpasairarom sa mga kadagdagan ng mga procedure. Nagdadanay na nakatutok ngunyan ang Bicol Medical Center sa pagpapaumay kan pulis asin pagduol kan sa iyang kinakaipuan na mga pangangataman medikal mantang pinaghahagad kan liderato kan hospital sa publiko na igalang ang privacy kan pasyente asin na makisumaro sa pagpapangadyi para sa sayang dagos ng pagrahay. Mga bareta sa lado nasyonal, binuyagyag kan veteranong kolumnista na si Ramon Tulfo sa sarong o nasaro da ang politiko sa Luzon, nasa likod subot kan kasuguan, nakuahon ang mga puslit na sigarilyo, gikan sa mga kabuhan kan Bureau of Customs sa sarong incinerator facility duman sa Bulacan, kan Miyerkules Agosto 19. Sa Facebook post ni Tulfo kasuudma, sinabi niya na ang mismong politiko ang may sadiri kan smuggled na yosi
na pigsusulo kan mga kabuhan kan Boro di Aduana duman sa Bulacan sa saiyang o dinagdag pa kaini na sigon sa iyang Tweety Bird ang pangyayari sa pirit na pang-aagaw nagresulta pa sa pagdisarmar kan SPG NCR pigtutukan nin mga badil ang mga custom guards kan incinerator plant kan makaabot sa kaaraman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno matapos apodan sa 10 oras nin Banggi tulos na ipig-apod sa pamayuhan kan na Philippine National Police kan Lunes nakatalaan ang pagsaangat ni reklamo ni Nepomuceno sa National Police Commission kontra sa mga miyembro kan Regional Highway Patrol Unit National Capital Region na embwelto sinambit ng insidente. Base naman sa pagbuyagyag ni Tulfo, sinabi subuot kan sa iyang Tweety Bird na daidaan na hadit ang mga embwelto na Police HPG na mawara sinda sa pwesto ninhulitan na sa payroll naman da sinda ni Mr. Politician na nagsiserving mga bodyguard on the side kan politician na pigasabing nasa likod kan mga palusot na sigarilyo. Taiba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Dr. Kunsyal Bots Bora kan Siyudad Canaga, inaawanin uring pagsaludo sa ginibong necrological service asin mada civic funeral tarong seremonya kan necrological services asin civic funeral honors an isinagibo kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga para manda sa nagadan na kunsyal asin dating settled officer Dr. Bito C. Borja sa People's Hall sa Laogan City Hall kasud mga aldaw o pagkapon mas bistado bilang Doc Bots si Borja asin nagserbi bilang City Councilor asin dating City Health Officer kan Siyudad Canaga sa haros 33 na taon na ipinagtalaan kani sa sayang serbisyo publiko partikular na parte mismo kan ladawan kan medisina tinawanda in oring saludo sa seremonya an sa iyang dedikasyon asin manging ambag sa laog kan na Siyudad kan na Naga na City Hall sa ngunyan kahafmas ninhuli kan pagtaunin na galang agadan na kunsyal kan Siyudad kan na Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, personal na pinagbisita kan alkalde na si Raquel Islim ang bagong building kan Goa Community College na sangunyada ginagamit na kan mga estudyante bilang lugar para sa saindang pag-abot kan sa indang mga futuro o mga pangarap sa buhay. Kan nagtalikod na aldaw, nagpreparar na ang mga grupo kan GCC faculties para sa paglipat kan mga estudyante. Asida opisyal na naglipat ang mga estudyante sa bagong GCC building bilang sarong importanteng pagpuon para sa maray na ligtas asin komportabling learning environment. Ang personal na pagbisita ni Mayor Raquel Islim nagpahayag kan padagos na suporta kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Goa sa lado kan edukasyon asin padagos na pagreparo na dapat maging maray asin di kalidad ang pasilidad para man sa mga estudyante. Si Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur padagos sa pagdul nin tabang na mapakaray ana nasambit ng community college sa Banwan kan Goa Camarines Sur para sa ikakarahay sa paglaog kan mga estudyante sa saindang mga klase. Bareta sa lado nasyonal, igot na pigmamanmanan kan Department of Justice asin man NBI ang mga online groomers na nagbibiktima kan mga hobenes. Sa budget hearing kan House Committee on Appropriations, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may nahiling sindang pattern kan pag-inkaminar kan mga o sa mga hobenes
sa online games na maglaog sa mga pribadong chat rooms kung saan kaipuhan nindang magibo nin malala na kararatan para da makakuanin mas dakol na points. Nagsayuma si Vida na isa publiko ang detalye, tangarig daay makompromiso an sa indang lakdang asin man investigasyon, embes nagpromesa na masumitir kan confidential report sa komite. Naunambitan man ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may grupo gikan sa Pilipinas an maduman sa Singapore para da kaulayon ang mga opisyal kan meta dapit digdi. Sigon kay Matibag, kaibahan siya sa naunambitan ng grupo asin may representante man ang Department of Information and Communications Technology, siring man an opisina kan Executive Secretary asin House Speaker. Tinabandoon ni Matibag ang mga kararatan na kinaiembweltohan kan mga menor de edad, inidaa ininda pigo konsiderar na isolated incident, kaya higot ang surveillance sinda sa grupong pigtutubudan na iyon nasa likod kansiring na mga pag-atake. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, simik sa mga eskwelahan sa laog kan na siyudad Canaga gibon bilang preparasyon da aganda violence. Ini kasumpay kan National Crime Prevention Week. Sa inota na simana kan bulan kan Setyembre, gigibon ang koordinasyon kan Naga City Police Office sa mga eskwelahan sa laog kan siyudad Canaga tanganing gibuhon ang mga aktibidad na may pagkaaram sa mga karahasan da darakan na badil asin na gun violence. Kabali man ang simultaneous exercise simik sa kung sa inda digdi tutukduan ang mga estudyante na maging mga barangay official kan mga dapat asin maparikas na aksyon oras na mangyari ang school shooting na kung sa inda digdi na i-record man sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Litik and Hunyo asida Ateneo de Zamboanga University, Zamboanga City, kan bulan na presente si Police Colonel Elmer Azuris Jr. pamayukan City Community Affairs and Development Unit kan PNP digdi sa Siyudad Canaga unin na doon siguna sa pakikipag-ulay sa Department of Education City School Division na magkakaigwa ni nagkaperang mga dialogo mapadapit man sa crime awareness asin na CIMICS sa parte mismo kanda nagkaperang mga school campuses sa laog kan na Siyudad Canaga arog kan Ateneo de Naga University, Balatas National High School asin iba pa nga mga nakaulay ng mga eskwelahan kan PNP katabang sa special o katabang an special weapon and tactics SWAT asin Mobile Force Company maging aniba pa nga mga hipatura kan pulisya digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Highlight ka na CIMICS iyo mismo ana inisyal na aksyon sa mga makadudang mga individual asin niro sa laog mismo kan school campuses tamang pagtago kan self-defense sa mga sitwasyon orog na sa school shooting. Antis pamad kana gigibo na mga aktibidad kasumpay kan National Crime Prevention Week nagkaigwanan ng pagtitiripon ang grupo kan Philippine National Police sa laog kan Naga asin mga eskwelahan manungod sa precautionary measures laban sa karahasan sa laog mismo kan sa indang mga eskwelahan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, maabot sa 807 na benepisyaryo ang nakaresibikan School Assistance Program duman sa Kasay National High School. Gikan kay Gobernadora Elry Villafuerte kanda probinsya kan Camarines Sur. Ini anda pinagabutasan na pahayag ni Mayor BJH Oribata na banwaan ka na ragay. Sinabi kaniya na nakaresibi man na apwera ka na financial assistance. May mga bagong bags ana na itaukan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga estudyante. Pati naman na smart TV para man sa digital digitalization na kada nasambit ng puturo kan mga kaakian. Dakulang pasasalamat ana pinaabot kana nasambit ng
local government unit para kay Gobernador Elry Villafuerte ninhulikan padagos na daing patud na suporta asin pagmamalasakit sa pagtaunin tabang sa mga estudyante, mga magurang asin man mga paratukdo sa saindang banwaan. Sa iba pang bareta, plano subot kang Kongreso na maglaag kan classification board na iyon mahiling o mahingo tumo na sa mga inaapod na short videos antes na initugutan na i-post sa social media platforms alog kan Facebook, TikTok, asin man sa YouTube. Iniman na pag-araman kay House Committee on Basic Education and Culture Chairman asin man Pasig City Representative Roman Romulo, ninulit tabako sa nasubuot ang mga aki na nawawara ang focus kundi man ang mga gururang na ninuli man sa reels o kaya man mga short videos. Sinabi kan kongresista na arog subuot kana Movie Television Review and Classification Board ang ilalaag na classification board na matutok sa mga reels sa mga social media na nakakaraot man subuot sa mga kaakian o maging sa mga gururang na. Sa ngunyan pwedeng i-post kan si Isayman ang sa inang mga reels sa social media alaga daiman gabos dayon nakakamaray subuot sa mga nakakahiling kaya panahon na subuot para man hilingon mo na ang mga iniarog kan pag-examine kan MTRCB sa mga pelikula asin mga programa sa telebisyon antes man ini ipaluwas ang propwestong ini pinagsararo sa propwesto na ipangalad sa mga aki na mayo pang 13 anyos sa edad na magkaigwa kan social media account asin man kaipuhan ang consent kan magurang asin guardians antes na magkaigwa kan access sa makabagong teknolohiya pag-abot kan 13 anyos hasta 18 anyos. Sinabi kan kongresista na plano kang kongreso na maipasar ang propwestong ini antes matapos ang bulan na Setyembre sa committee level kaini para maisakat ini sa plenaryo para man aprobaran sa ikaduwa asin man ikatulong pagbasa. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Baao Children and Youth Choir ire-representar na naman ang Pilipinas sa World Choral Championship duman gigibon sa Japan. Suportado ini asin siniguro kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur an sa indang suporta iwat na iwawagayway kanda Baao Children and Youth Choir ang bandera kan Pilipinas duman sa international stage matapos kan sa indang Praise Grand Prix champion na title sa 8 Taipei International Choral Competition masabak giraray ang grupo sa World Choral Championship nagigibon duman sa Tokyo, Japan sa masunod na taon. Bako lang talento kana mga kaakian ang nagiging labi sa saindang trayumpo naging importante man subuot ang suporta sa saindang mga pamilya lokal na gobyerno kan banwaan kan Baao Camarines Sur nangurog na ang suporta na nagigikan mismo sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte sa saindang preparasyon sa pagpartisipar sa international competition. Diwata sarong local choir kan Baao padagos na namamayagpag ang BCYC sa international stage. Bit-bit ang pangaran kan Camarines Sur asin man ang bandera kan Pilipinas sa intirong kinaban kan choral music. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangudyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal o minabot 1,777,073 pesos ang kabilugan na benta kan mga exhibitors gikan sa Farmers Cooperative and Association sa tulong aldaw kan Second Regional Cluster Summit kan Department of Agriculture sa Bicol na pinagibudigdi sa laog kan Siyudad Canaga nanginot sa sales ang San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative kan banwaan kan Bula Camarines Sur na nakapag-record nin 205,700 pesos gikan sa wheel milled rice. Ag ikadua ang United Farmers Irrigation
Agriculture Cooperative na igwaman ni na 170,220 pesos asin sinunodan iyan kada Pilinyo Federation of High Value Crops Growers Incorporated kan banwaan kan pili ka maredisur na nakakuaman nin 142,216 pesos na binta kan sa indang mga sari-saring gulay asin prutas. Nagkaigwanin market matching ang mga agripreneurs sa mga institutional buyers arog kan San Miguel Food Incorporated, Dison Farms asin na Villa Caceres Hotel, pinagbisto asin na ginawgawan nin mga papremyo ang mga nanginot na mga grupo sa indang pagbinta. Kinumpirmar ni Philippine National Police Public Information Officer Police Colonel Eileen Reyco na natapos na daanin ang investigasyon sa kaso kan 31 anyos na babae asin sa mga aki kaini na may edad 9 asin 4 anyos na nahiling na garadana umayo na nin buhay sa sarong abandonadong bihikulo duman sa San Rafael, Bulacan kan Agosto 20. Sigon kay Kuna isumitir na kan Philippine o kan Police Regional Office 3 ang sa indang report kay PNP Chief General Jose Nartates Jr. pati naman sa pamilya kan sinambit ng mga biktima. Sigon kay Kuna naghagad ang pamilya kan mga biktima na respetohon ang sa indang privacy o rog nasangunyan na nagmumundo pa ang mga ini. Sigon pa man sa opisyal, gusto man nindang iheras ang naging resulta kan investigasyon, kaya lang igwada ang diretso ang pamilya kan sinambit ng nagadan na magkaigwaman kan sa indang privacy. Sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagahandaan na kan gobyerno provincial and province-wide roll-out kan rice assistance na pinagapunduan sa paagiman kan local government support fund. Kabilugan na 91 milyones pesos ang kabilugan na kantidad sa tabang kan ipinagtagama para manda sa lauga mismo kan probinsya. Asin na ini anda sinasabing makaka-receive ang mga beneficiaryo kaniya. Nakatalaan man na idul ang bagas masurudod na mga aldaw o simana tinawan na doon ang LGSF parte kan mga programa assistance to indigent individual or families food assistance kung sa ina digdi makakapagdul nin kinakaipuan na food support sa panahon kan na krisis asin sa ekonomiya sharing banda sa lado kan na emerhensya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal, nagtagama na ang lokal na gobyerno kanda siyudad ni Naga inaabuton sa 12.5 milyones pesos na budget para manda nagdadangadang na fiesta kana siyudad kana ngunya na taon na 2026 sa kaparihong pondo ipinagtamaga o ipinagtagama nakalis na taon tinawan doon kan City Hall na may mga corporate sponsor paman giraray subuot na nagtaonin na suporta sa panahon kan kapiestahan. Dahilan na tanganing mas dakula ang kabilugan na pondo na nagamit kan syudad para man sa aktibidades kaanda fiesta. Sering man ninuli kan krisis na kinakatubang kan na nasyon may nagkapirang mga sponsors na nagpaabot na magiging mas sadit sa naman an sa indang maitatabang para man sa pagsilibrar ngunya na taon. Saro subot ini sa mga kausa o rason kung tanabawasan na nagkapirang mga aktibidad ngunya na panahon kan na piyesta kabali na ang Miss Bicolandia Beauty Pageant. Siniguro kan na City Hall na kung mayo nin kreses sa masunod na taon maibabalik ang nakagawian na aktibidades sa laog kan syudad. Siyam na aldaw lang antes na mag-abot ang nasabing okasyon preparado ang syudad kan na Naga para man sa sindang mga gigibon na aktibidad padagos-dagos man ang pakikipag-ulay kan lokal na gobyerno kan na syudad kan na Naga sa mga katabang ninda arog kan Philippine National Police, Philippine Army, asin man Philippine Navy na EU ang matao nin seguridad sa kapalibutan kan syudad kan Naga sa panahon na selebrasyon kan piyesta.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga kaaramada sa parte kan na magakayo ng mga performance ana ipinagduol kan na tulong aldaw na convention eksina have sa Naga Cheater Production Exchange na kung saan ginibo sa Naga City People's Council Empowerment Hall o beto kan kumbensyon na magkaigwaning koneksyon an iba pang mga organisasyon asin saro-saro sa paagiman kan na pagkakigwa in riribayanin mga kaputan asin mga kapayagan rapport building activities siyempre kay banan an open forum igun kinikula Grutas lead convener kana eksina have dakula an oportunidad an aktibidad tanganing mas dakol pasindang manudan na pwedeng makatabang sa sindang performing arts. Ako lang subot ini para sa chatro kundi maging sa iba pang mga talento parte mismo kan sa indang mga pagiriba para man sa mas paugmang parting aktibidad ipinagpayag ni Jana Albert Alidrino gikan sa Bicol Cosplay Arena an sa iyang kaaramana sa cosplay asin man kung paano ini pwedeng maikota sa mga cheater event. Nimbitaran man ang mga interesadong mga individual na mag-apply kan membership sa Naga City Arts and Culture Coalition Incorporated tanganing mas pang mapaiwas ang sa indang kaaramanda makaresibinin mga benepisyong pinag-aalok kan organisasyon na pwedeng magbisita sa Naga City People's Council Office para sa mga impormasyones. Bareta sa lado nasyonal, kasuudma pag-inspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. anhewas kan danyos ninuli man sa pagbaha darakan mga nag-aging bagyo asin man epekto kan habagat sa Bulacan asin Pampanga. Sigon kay Presidente Marcos, bako sana sa flood control kundi ang dakol na oran na darakan na nagkapirang Domingo ng pagbaha na resulta man subuot kan climate change. Pigsabi pa na katakod kay ni may nakalatag naman na mga lakdang ang gobyerno para pakarhayon ang mga nabayaan na danyos. Alagad kay puan mo na daang halaton na magkulpa ang baha asin daiman igigilid ang posibleng mga pag-uran pa sa mga masurunod na aldaw. Kabali sa mga nakalatag na plano ang pagpatugdok kan mga kadagdagan na dam na iyo daan masalukan tubig uran gikan sa kabukidan kan Sierra Madre. Base sa datos nasa 930 milyon pesos ang kantidad gandanyo sa sektor kan agrikultura sa maapektadong lugar duman ini sa Central Luzon kung saan pinakaapektado ang Pampanga. Sobraman sa 1 milyon na pamilya o kabaing ini kan 3.5 milyon na mga individual ang apektado kung saan rinibo man ang day pa nakakauli sa sahindang mga harong. Taiba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Bu na magtao pa ni na komento si Principal Sulpicio Alpereza III kana Camarines National High School sa naging pahayag ni Jose Claire Castro na dapat obligasyon kan mga paratukdo na siguraduhon na safety o secured ang sa indang mga estudyante asin man na sa indang mga paratukdo pagyauna sa laog kan na classroom para dain na subuot mangyari o mautropa ang insidente. Tumada sa parte kan Ateneo di Zamboanga University kung sa inda dupa anda binawian in buhay sigun kay Alpereza ang mga teachers asin na eskwela sa Camarines National High School o Kamhay yaon sa maray na seguridad asin kay banan digdi ang mga paratukdo kan sa indang eskwelahan uyan parte kan mga pahayag ni Principal Sulpicio Alpereza ang Camarines National High School, Naga City. Duman si Yusek siguro dahil na ako sir ma-react duman po kasi mga opinion man po ninda po ito ang mga teacher ni po digdiyo nasa maray man na kunyan nasa maray man na pag lalong niya na examination nasa maray man na kabugtatan maray man na pagtuturok do po ninda dahil na po ako duman ma-react sir
Duman po sa preparasyon regarding sa kunyan, sa ano ba ang ginigibo kang kamhay para masigurar na safe and secure ang eskwelahan. Actually po, bako lang iyan ngunyan, kundi kita baga pirming proactive sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na po sa manunungod sa security kan sa itong mga estudyante. Kaya ito pa po, kada pagpuruon kang klase, piniprepare pa ang gabustang security officer. Actually po, muna na pagralaogan na inikang school year, nagdagdag pa nga ni kita. Kasi pigihiling ni kaya na nagdadako lang estudyante, dapat si mga tao na nag-aasiguran na maging safe sila, dapat dagdag man siya. And then nag-investment din kita po sa gadget, halimbawa ang handheld radio, gabos pong security officer ni Igo Kaiyan. Tangaring halimbawa may commotion or may ano man na insidente, lalong-lalo na pag break time, ma-assistensyahan tulos. Parang mga pahayag ni Principal Sulpicio Alperis kan Camarines National High School. Mientras tanto, saro sa talaga nga pigtatawanin na importansya, atensyon ngunyan kan Camarines National High School, iyo ada pagbabantay sa mga estudyante pag minaabot na ang break time. Kadaklan kaya sa mga estudyante mayo sa laog kan klase nasa luwas nagkakarakan asinmada di inababantayan kana mga paratukdo. Kaya dinagdagan ninda ang mga security officers sa kada floor tangani man na igwanin bantay para sa mas marikas na pagresponde in kaso igwanin mga insidente na nangyayari sa oras kan break time sa laog kan campus kan Camarines National High School. Uya liwat ti Principal Sulpicio Alperes kan Camarines National High School. Digdi kaya sa tuya, sa kamhay po, ang dakul na sabi kaya na pigaan daman ni itong pag-break time. Kasi pag-break time po baga, mayong teacher sa klase, rayao na intiro ang mga estudyante sa baba, nagbabarakal sa kantin, o nagkakarakan, may mga nasa classroom. Nagdagdag kita ng security officers kasi sabi ko dapat kada floor, igwaning bantay. Tangarig sa ng anything na may mangyari o nangyari man dyan, madaling matabangan, madaling matugunan ang pangangaipo. And then, siyempre sa baba, may nag-rubing ng pugirare sila. So, yun po yan ang permining ginigibo. Puwera ka itong sa paglaog sa gate, nang sisita kami, may mga ginigibo kami na halimbawa po itong mga noted ng mga estudyante kan mga security officer ta. So, paglaog pa sa nakayan, pigmamatsyaga na sinda. Ang hiro-hiro, kung kaipuhan na i-search ang bag, pigigibumi, para lang po ma-asigurar kami na si mga estudyante tadig naglalaog, masiguro po na safe sila dito sa Laguna. Partikan mga pahayag ni Principal Sulpicio Alperes kan Camarines National High School. Sa mga bareta sa lado nasyonal, nag-abot na sa sobrang 9,500 sa mga classroom sa bilog na nasyon. Anada niya rin hinuli sa pinakusog na southwest monsoon o anhabagat asin mga nagtalikod na bagyo. Sigon ini sa Department of Education. Base sa pinakahuring assessment kan DepEd, 1,594 eskwelahan ang naapektaran mantang 9,597 na classrooms ang nagsapo man kan mga minor asa sa major damage. Pinakadakula ang danyo sa Central Luzon asin man sa Pampanga na may pinakadakuldaang naraot na classrooms na nag-abot sa 1,689. Pigsusundan man inikan Bulacan. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na mayor na prioridad ngunyan kan ahensya ayon kaligtasan kan mga estudyante asin para tukdo. Mantang pigihinguan na mainaan ang epekto kan kalamidad sa saindang pag-eskwela. Kay puan sa buot kan DepEd kan enot na 318.1 million pesos para sa minor repairs asin man clean up kan nakadakol na mga apektadong eskwelahan. Sa Central Luzon sa napigkakarkulo na 109.71 million pesos ang kinakaipuhan para daan sa paglinig. Makuaman ang DepEd nin pundo gikan sa Disaster Preparedness and Response Program siring man sa special budget request sa Department of Budget and Management.
nakipag-coordinar naman ang ahensya sa Department of Labor and Employment para magamit ang tupad sa paglinig asiman clearing operations sa mga eskwelahan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal para sa seguridad kan mga estudyante asin man teachers sa Camarines Sur National High School da ininda tutugutan da ang paglaog kan mga bihikulo na da ininda bistado pinapasudod man da kanda administrasyon da an stickering para man sa mga bihikulo na sa diri kan mga teachers asin man mga empleyado. Pagmayo ni sticker na ipinagmugta ka sa parte mismo kansin ng mga bihikulo at sina motorsiklo na itinutugutan na makalaog sa sindang mga campus. Iyan bilang parte kan pagpapasulog kan na makusog na seguridad. Apwera dumanda sa mga nagdi-delivered, apwera kan na bihikulo hali sa City Hall asin Division Office. Iyo sana ang tinutugutan na makalaog sa campus maski mayo nin sticker. Uyan parte kan mga pahayag ni Principal Sulpicio Alperez ang Camarines Sur National High School. Ino po yun nga sabi ko sa bago na nagdagdag kita ning ko niyan, yung tao para lang mamakamap siyang sinda and maka-assist tulos in case na igwa kayan. Ino sir, dahil kami nagpapalaog ng sasakyan na dahil nabistado. Gusto sabihin, ang sasakyan po na naglalaog sa muya, ngunya nag-implement po, po kami itong sticker. Ang sasakyan na may sticker, para lang yan sa mga empleyado kang eskwelahan. Gusto sabihin, mayo kaming tigtaong sticker na tagaluwas ng eskwelahan. Igawa man ng mga motor man iyan kang empleyado, sagud mga motor iyan kang mga estudyante. Sabihin, pag mayo ning sticker, dahil po kami nagpapalaog diretso. Except po kay itong mga nagdi-deliver, gusto sabihin po, mayo ning pribadong sasakyan na nakakalaog sa muya na dahil mi po pigsisita sa gate pa sana. Or dahil mi pinapalaog na nga ni dahil mayo man sa ning sticker po. Saro po yan na pigtatawan mining pansin. Except lang po kung halimbawa ngaya sasakyan hali sa City Hall or halis sa division office o sa regional office, ayan po, pinapalaog niyo. Pero itong ibang private-owned na sasakyan, dahil po kami nagpapalaog hanggang dahil po na asisigurar na safe po sa paglaog sa inyo. Parte kan mga pahayag ni Principal Sulpicio Alperez kan Camarines Sur National High School. Mientras tanto, antes pa man ang mga nangyaring kariribukan o insidente ng pambabadil sa eskwelahan duman sa Tacloban sa Ateneo Zamboanga University asida ang pananaksak duman sa NCR Iguana nin pigbakal na 8 metal detector and Camarines Sur National High School. Iyan gamit ng unyan kan mga gwardya para man makatabang sa pagdetect kan mga deadly weapons asin man mga badil, sering man mga patarom parte kan pagpapakusog kan seguridad sa laog mismo kan sa indang campus. Iyan tanganing mapangatamanan ang sa indang mga estudyante asin mga paratuklo. Uya pa ang pahayag ni Principal Sulpicio Alperez kan Camarines Sur National High School. Kung ito kay sir na metal detector, sabi ko nga ni po, kay ito pa po iguana kami kayan sa kung tama po ang memory ko, garo walong metal detector na naipabakal ko at different school year. Kasi kay ito pa po nga ni kita, tigdo ko niyan na, pigihiling na ang safety ng mga estudyante kasi si mga pangyayari po kang panahon, habutan ng maulit nun yan. Kaya bago man po kayo ning mag-arabutin ng mga pangyayaring iniyo, digdi po sa tuya, stricto talaga kita. Dahil tapigahayaan na mainutan kita. Kaya sanda mo niyan po, nami-maintain ta pa man din po. Iyan po ang satong pigigiribo. Actually po, willing kami magbakal. Actually, ang gusto man ito po bakal. Ito bagang, garo po baga gate na paglaog mo dyan. Yes.
Opo. Iyo, kaya lang po sir, kaparehas lang yan sir kay itong metal detector. Kung talaga po ko taaro kay itong sa airport, kaya lang medyo mahalo dito sir, itong x-ray machine na may Bagay, hiling mo pwede. talaga ang naglalaon. Kasi ang sabi kaya, paano kaya yung mga gamit na metal kan mga estudyante? Eh, siyempre pag log mo dyan, i-set aside ba dyan, kakag sa sarumbag para Kita kaya sir, punto man kay ito, dahil kita talaga relax mag-abot sa bagay na yun. Actually, sige ang remind ko sa mga security officer ta, halos every week, sabihan ni Sinda, na dahil pwedeng mag-relax. Pag may estudyanteng nasa luwas ng classroom during break time, dapat alertado, sabi ko kita gabos. Kasi diyan nangyayari ang mga data inaasahan. Sabi ko pag may teacher yaon sa loob ng classroom, may yung problema gayo kita diyan. Party pa kan mga pahayag ni Principal Sulpicio Alperes kan Camarines National High School. Nagpatanid ang Philippine Postal Corporation sa publiko katakod kan mga naglalakop na peking mga text message o missing na nagagamit sa pangaran kan ahensya, tangarig daang manloko asin maghabon kan mga personal asin pinansyal na informasyon. Sigon sa PhilPost, ordinaryong nagpapadara ang mga scammer ng mensahe na may kaibahan na makadudang link. Pigasabi sa sinamit ng text na may problema subot sa delivery kan na parcel ninhuli sa kulang na address o kaya man kaipuhan magbayad tulos kan delivery fee gamit da ang credit o kaya debit card. Linaw kanahin siya na daay manhali sa inda ang sinabit ng mga mensahe, mas kinuha rin daay naghahagad ang PhilPost kan sensitibong detalye arog daakan bank account numbers asin card information, password o kaya mga OTP sa paay sana kan text message. Pigsabihan ng publiko na daay mag-click kan mga makadudang link, daay da magtaunin personal o banking information, daay magbayad sa mga daay man beripikadong website asin hilingon mo na ang pigikanan asin pagiging totoo kan lambang mensaheng nare-resibi antes maggibo kan anuman na aksyon. Para sa lehitimong pag-track sa pagberipikar kan parcel, gamiton sa non-official na website kan PhilPost asin mga otorisadong channel kayni. Padagos na nangakapudan ang ahensya sa gabos na mantinidong maging alerto sa mga nare-resibing text, email asin man mensahe sa social media. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Dakula ang kinakaatubang na problema kan da kooperatiba kan Caso Recotris duman sa Rinconada area. Ini ada pinagabulgara ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya padagos na pinagtutulod asin mada sinusuportaran kan probinsya ang pagpapatindog kan Bicolite Power. Armada mapakaraya anda serbisyo asin supply kan kuryente sa entero nga parte kan da Rinconada area asin da probinsya kan Camarines Sur. Tigbulgarman ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur anda pakikipag o pagkaka-appoint kay Alsisto bilang presidente adaiman da subuot pigbutuan kan mga miyembros konsumidor anda Caso Recotris asin na di agkukubrada in consultation na asin mada subuot sweldo sa laog mismo kana Caso Recotris, Caso Reco 1, Caso Reco 2 asin mada sa Sorsogon Electric Cooperative gamit anda Facebook patin anda kartulinda nagabusa ang bagay na ni ipinagbabawal ngani man na magkaigwa kan sa indang mga propaganda laban sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Kuya ang pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Problema ng Casoreco. Unang-una, ang presidente ng Casoreco, si Alciso, hindi ilihido, appointed. Nagkukubra siya ng consultancy, sumasweldo siya ng per diem allowance sa Casoreco 3, Casoreco 1, Casoreco 2, sa Casoreco, Sorsogon. Bawal yan. Ginagamit nila ang resources, Facebook, lahat, tarpaulin. Bawal yan. Laban sa akin, laban sa Bicolite. Party kan pangapahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Inipirit man kan BBS News na makuha ang lado ni Asisto para masimbag ang mga issue sa laog mismo kan Caso Recotris. Mientras tanto,
Inangat ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur an mga opisyal kan Casureco 3 na simbagun and kan mga ini an issue sa laog mismo kan kooperatiba kan Casureco 3 kabali na an subuot utang sa syudad kan Iriga na dai pa nababayadan asin dai pag kakaigwa and sinasabing pagremeta sa PISAM. Piglinaw man ni Gobernador Elry Villafuerte and pigdadaklag na issue sa sainda na ipapasya pribado o privatization na ang Casureco 3 oras na ini ang tugutan na maglaog ang Bicolite Power. Sigun ki Villafuerte, bakong totoo ang nasambit ng bagay ang piglalatag subot ninda iyo na magkaigwanin na kompetisyon na parte mismo kada kooperatiba ako na privatization na ayo manin na plano na i-take over ang Casureco 3 ulita lugmok na subot ini sa pagkakautang uya ang parte kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na Camarines Sur. Sagutin nila yung issue laban sa kanila. May utang sa Iriga City, hindi nagbabayad. Hindi nag-remit sa PISAM. Ano mo ba, Benji? Pag nangolekta ka at hindi mo binayad sa PISAM, krimen yun. Ngayon, kung 100 beses mong ginawa yun na nangolekta ka at hindi mo niremit, 100 kaso yan. Piniprepare na namin yan. Maghanda sila. Kasi mali-mali naman kasi mga... Dapat sagutin na lang kasi nila yung issue. Alam mo, linawin muna natin ang issue. Alam mo, pinapakalat nila, gusto raw i-privatize ang Casureco. Di ba yan palaging sinasabi? Wala namang gusto mag-privatize sa Casureco. Ang ino-offer po natin, magkaroon ng competition, hindi privatization. Yes, sir. Sinasabi nila, ayaw namin i-take over ang Bicolite, ay ang Casureco. Wala naman gusto mag-take over sa Casureco dahil baon sa utang yan. Sino ba naman ang siraulo? Sino ba naman ang siraulong tao, korporasyon, ay i-take over ang isang kumpanya na baon sa utang? So, ulitin natin, sabi nila, no to privatization. Talaga naman, ako rin ayoko i-privatize yan eh. Bakit mo naman gustong i-privatize ang isang organisasyon like Casureco na baon na sa utang? Diba? Bakit mo gusto i-take over? Hindi ka pa nag-uumpisa, Benji, baon ka na sa utang. Kumbaga sa basketball, pag jump ball pa lang, lamang na yung kalaban ng 100 puntos. So hindi pa nag-uumpisa, talo ka na. Ayaw ng Bicolite, i-privatize yan. Casureco. Artikan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kada probinsya kada Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, balik kita sa mga barata sa luwas. Lalaking nanalisi sa naog kan siyudad Canaga, bistado huli sa CCTV. Boyet Paderes sa detalye. Iba, Aratya na babalikan ta na lang po, nagkaigwalang ninda diferensya sa linya. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa tuya nga barata sa lado lokal, inaangat ni Gobernador Elry Villafuerte ang mga opisyal kan kooperatiba kan Casureco 3 na simbagun kana mga ini anda issue mapadapit man parte mismo kana kooperatiba kana kuryente. Siguro ni Gobernador Elry Villafuerte oras maaprobaran ang pag-operar kan Bicolite Power mas makakasiguro ang mga miyembros konsumidores kan kooperatiba kan Casureco 2 o Casureco 3 naman sa Rinconada area na magiging maraya ang serbisyo kan kuryente sa bilog na Rinconada area asin na Mayo ni na mangyayaring brownout bilang ilihidong opisyal. Sinabi ni Gobernador Elry Villafuerte na oras na mapasala mananagot siya sa mga namamanuan. Dagdag pa ni Gobernador Elry Villafuerte na 50 taon na ang Casureco 3. Alagad puro subuot kapalpakan ang serbisyo ngunyan. Gusto pang ipagpadagos ang prangkesa nin 25 taon. Uya ang mga pahayag na yan ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur.
Ang sabi nila, hindi, take over yung mga poste. Ayaw nila yan. Ang gusto namin, kompetisyon. Diba? Anong kompetisyon? Kung gusto, i-approve nila yung franchise ng Bicolite, sige, Kasureco o ang tao, mamimili. Kung palpak ang Bicolite, di ba sila, kung palpak ang Bicolite, di ba sila doon? Pero sigurado ko, pag pinasok ng private yan, mas maganda serbisyo, walang brown out, mas mababang kuryente. Bakit? Nangyari na yan po sa Panay Electric Cooperative. Hindi na rin yung franchise ng Panay Electric Cooperative. Ang nag-take over more power. Yung Panay Electric Cooperative dati naniningil, isa sa pinakamataas na singil ng kuryente sa Western Visayas. Noong nag-take over yung privado, bumaba. So yung mga sinasabi lang, tataas. Ako, ilihido ako Mananagot ako sa taong bayan kung magkamali ako. Problema sa Kasureco. Ang problema sa Kasureco, puro sila kapalpakan. Gusto na, almost 50 years na silang palpak. Gusto pang ipatuloy ang 25 years. So, Yes. kaya yung mga nagsusuporta sa kanya, hindi ayaan natin. Anong ayaan? Sige. Personal interest daw ang Bicolite. Una-una, hindi ako may-ari ng Bicolite. Lumapit yan, magbibigay ng solusyon. Kung merong ibang pribado ang lumapit sa amin, sige, suportahan ko. Bakit? Ako, gobernador, mga kasama nating congressman, wala kaming poder sa Kasureco, pero kami ang palaging tinatakbuhan. Ano ba naman yung Kasureco? Gawin mo naman ng paraan. Paano namin magagawa ng paraan? Mga abusado, mga director, presidente, general manager yan, diba? Kaya nga, pinapakialaman na namin yan sa interes kan publiko. Artik mga pahayag ni Gobernadora Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Ang BBS-FM pinipirit man na makuha ang reaksyon ang manamento kan Kasureco 3. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Balik kita sa satuyang mga pag-iriba sa luwas, lalaking nanalisi sa naga, bistado huli sa CCTV. Buyet Paderes sa detalye. Bistado na kan Naga City Police ang lalaking nanalisi sa sarong nakaparadang pampasayarong jeep sa barangay Triangulo sa siyudad kan Naga kan nakaaging aldaw. Sa kuwakan CCTV nag-agi ang suspect sa nakaparadang jeep asin waining pig kuha sa laog lagos na naghali. Sigun kay Police Major Arman Rubio, Station Commander ka Police Station 5, nakatabang na marayan kuwakan CCTV sa lugar sa pagbisto sa suspect na sigun sa pulis imbuelto sa iba pang insidente ng harabunan sa syudad. Sa liwat nagpagirumdum ang kapulisan sa mga motorista na dae magwalat ting kwarta, gadget at sin iba pang importanteng gamit sa laog kan mga ludadan urug ng kung ini nakaparada sa pampublikong lugar. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagtitiripon na kan grupo kan gobyerno provincial kan Camarines Sur ang mga ebidensya. Nakatalaan man na ipresentar ni Gobernadora Elry Villafuerte sa komite ang mga ebidensya na sa indang kaput mapadapit man sa manamento asin sa kooperatiba kan Kasureco 3. Ginagamit sa buot kan manamento ang mga resources kan kooperatiba mantang ini bawal asin day pwede. And Supreme Court may desisyon nang ipinagpaluwas na ang electric franchise bakong exclusive pwedeng mangyaring 2 o 3. Ang problema sa buot sa laog kan Kasureco 3 gusto sindalang asin ang pigpo-promote iyo ang monopoliya sigun kay Gobernador Elry Villafuerte. Yan payag ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Diba? Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila. Papakita ko yan sa committee hearing na ginagamit nyo ang sarili nyong Facebook, ginagamit nyo resources ng Kasureco, pinapa-t-shirt pa nyo no to Bicolite, bawal yan. Bawal yan. Unang-una, sinabi na ng Supreme Court na ang electric franchise hindi exclusive. Sabi nila, pwede yan 2, 3. Ang problema sa Kasureco 3, gusto nila sila lang. Pinopromote nila yung monopoliya, bawal yan. So kakasuhan namin yan. Ako personally kakasuhan ko yan. Palagi nila akong dinadamay. Ako raw may-ari ng Bicolite, hindi totoo. Sinasabi nila gusto ko i-privatize yan. Hindi totoo yan.
personal daw interest ko. Una-una, paano naging personal interest ko? Hindi naman ako nakikinabang sa Kasureco 3. NG. Ngayon, sino ang nakikinabang dyan? Yan, yung general manager, sino nagpapasweldo sa kanya? Di personal interest niya. Si Alcisto, nakikinabang yan sa Kasureco. Siya pinaglalaban na personal interest. Wala siyang pakialam na tumaas ang kuryente. Ang gusto lang niya, sumweldo siya makinabang sa Kasureco. Yan ang personal interest. Parte kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur ang BBS-FM Naga agos na pinagkukuaman ang reaksyon ni President Alcisto kan Kasureco 3. Iba pang detalles balik kita sa mga barata sa lado nasyonal. Barata sa lado nasyonal, nagburo-buro ang sarong tugboat sa kadagatan kan Butolan, Zambales. Kasuudma, mantang bubutong iniparayo sa lugar kung sa ini dati naman na suminadsad. Sigon sa Philippine Coast Guard, garo na tagilid sa tuong parte kay ni na dagos naman na naglubog na pigkakalkulong 24 metros na rarom kan tubig. Nagralampawan sa dagat ang 10 worker na lunad kan sinambit ng tugboat as inday nahaloy nasa pudman sa naini. Sigon sa Philippine Coast Guard na nasa maray naman na kamugtakan, may karga na po kumasumenos 15 litros o 15,000 na litros ka na krudo ang sinambit ng lulunadan pandagat alagad intakman subutan fuel tank kaini. Padagos na monitor kan Philippine Coast Guard sa lugar para man sa posibleng oil spill. Ang atugang unyan sa detalyes na kita kan mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat asin kamugtakan kan panahon. Barata sa luwas kan Pilipinas, nanindugan si Taiwan President Lai Ching-da na dainin da isusurendir maski sarong pulgada o anuman na parte kan sa indang teritoryo. Nangangahulugan ini na ipigdidepensa kan Taiwan ang lambang parte kan sa indang kadadagaan kay bahan ang mga saradit na isla arog kan Kenmen, Macho asin man Penghu. Ginibo kan Taiwan President ang maisog na pahayag sa sayang pagbisita sa Frontline Island kan Kenmen kung sa'y nagtao siya kan sa indang diskurso sa tubangan kan war veterans tangarig na rumdumon ang ika-68 na anibersaryo ka 1958 artillery battle ka nagtalikod na Agosto 23. Ang lokasyon kan Kenmen inida kritikal linulit haranihon ang islang ini sa China kulang sa 2 kilometro ang distansya gikan sa baybayon kan China kaya man napakasensitibo kan lugar na ini pag-abot sa depensa kan Taiwan. Kan na panahon, naglaog na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet o iguanin pangaran na Saudel alauna 20 kasuudma. So sinabi sa informasyon na ini sa distansyang 1,350 kilometros sirangan, norting sirangan, kan extreme northern Luzon. Naghiro pasiring sa Sulnupan, norting sirangan sa rikas na 30 kilometros kada oras sigon sa pag-asa. Mantinido si Obet sa Philippine Sea asin piglalauman na maluwas sa par at yan man sa nang banggi o kaya man sa agang-aga. Sa satuyan baratang unyada sa kinabanin karawat sa lado kan tenis nasungkit ni Kuku Gaof ana sa iyang ikaduang Women's Cincinnati Open title matapos daugon ang kapariyo kaning Amerikana nga si Jessica Pegula sa skor na 6-2, 6-4 kana nagtalikod na aldaw. Anasambit na nga laban iyoan ka inut-inuting All-American Women's Final sa nasambit ng torneo sa laog ka na 56 na taon puon ka na magkaigwa ni na laban sinda Rosie Casal asin man na Nancy Rishi kana 1970. Nagfiling ninda Tivay si Gaof sa inot na set asin na nagtagama nin dominanting 5-0 na kalamangan antis na dagos na nga isara sa iskor na sa 6-2. Maski nga ni pinagporbaran pa nga maghabol ni Pegula sa ikaduwa nga set digdi ipinagdukot ana iskor sa 6-4 asin
haros tinapos ni Gaof ang laban gamit an sa iyang 5 breakpoints. Ninuli kan trayumpo ni tablana an sa indang head-to-head series sa 5-5. Magayon ang preparasyon ang kapanggananay ni Farman Kigaof antes kan US Open. Orog naman na magigirumduman nagkampiyon siya sa nasambit ng Grand Slam kan huring bisis siyang manggana sa Cincinnati. Mga tugang yanan kat tiripunan kan mga bareta. Yaon dyan kay Baranyato sa Engineering Department, Sir Stephen Pavis asinban, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Darrell Banyas. BBS, Basta Bareta, sigurado